Magandang araw po mga ka-farm. So muli, welcome to my channel. At syempre, welcome to my vlog at welcome to ka-farm TV area. So bago po tayo magpatuloy, ugaliin po natin na i-subscribe ang akin pong channel. Kung makikita nyo po sa inyo pong mga wall, ka-farm TV po sa YouTube. Ayan. So, nandito po tayo ngayon para lang mag-share po ako sa inyo na napakahalaga po na ngayong panahon po napapasok na po yung tag-ulan ay dapat alam po natin ano po ba yung mga klase ng papel na kailangan po natin gamitin sa atin pong mga area of production. So tayo po ay nandito ngayon sa atin pong 57 days. 57 days, ibig sabihin going to 60 days na siya na kailangan po nating mabalutan. So, ayan, kasama ko po si Kuya Terso. Ayan po si Kuya Terso. Andyan yan. Andyan siya. At nandyan yung mga anak niya, yung bisita natin dito. Mga bisita niya dito. Ngayon, ipapakita ko lang po sa inyo yung naging demonstration na nag-sample po siya ng mga papel po na tinatawag natin na Pakistan newspaper. Ayan. Ngayon po ay kakatapos ng pong tumila ng ulan. Malakas po talaga yung ulan dito. Dalawang sunod na araw na po umuulan. At kung mapapansin po natin, hindi po napunit o hindi rin po dumidikit yun po mga papel na ginamit natin. Kasi nga po last year, ito rin po yung naging recommendation natin dito na ginamit natin with Boss Gani. Ayan. So, shout out pala sa isang boss ko kay Boss Gani. Ito po yung mga papel na katulad na ginamit natin dati. So, ito po ay mga spare o reserve ni Kuya Terso dito na ito po ay isang klase po ng Pakistan newspaper. At ayun po siya siya sinubukan lang po niya na mag-trial para in case po na ulan para makita po natin yung difference. At ito nga po yung mga bunga natin. Yan, safe na po siya. Magamat tayo po ay dumaan sa napaka-tinding init ng panahon. So nagtuloy pa rin po siya. Ayan po. Sa ngayon ay nakabalot na. Ayan. So, makikita po natin na hindi po siya nagdikit dun sa ating mga bunga. Ayan. So, share ko po sa inyo ha. Ito po yung karga ng bunga natin. Ito lang po yung dito sa may bandang harap. At yan po ay nakapag-droppings na. Ayan. So, ito rin po yung sample. Yan. Na binalot ng Kuya Terso. Ayan po. Ayan. Para patunayan sa inyo na ang Pakistan newspaper po ay isa sa advisable natin na gamitin na papel katulad po ng sa directory. Ito po ay sinare ko sa inyo dahil karamihan po ang hinahanap po nila ay directory. Ang problema lang po natin, yung directory po ay napakahirap na pong hanapin sa ngayon. Dahil alam naman po natin na bibihira na lang po ang gumagamit ng landline at karamihan po ay social media na po at saka cellphone ang ginagamit. Ayan po yung mga bunga natin. Yan. Lagi ko pong sinasabi, mas the best po na magpabalot from 55 to 60 days or mas mataas pa kasi nga po hinihintay po natin na makapag-droppings na. Ayan. At wag po kayong mag-aalala kung sakali po na nagda-droppings yung ating mga bunga dahil talaga pong may proseso yung puno na sa sarili niya na siya po ay magbabawas. So ngayon, ipinapakita ko po sa inyo at direkta ko pong i-share sa inyo na ang solusyon po talaga para po tayo makaless ng costing ay wag po tayo magpabalot ng sobrang aga. At kaya ko pong patunayan sa inyo 101% na kapag kayo po ay nagpabalot ng mas maaga sa 50 days, yan po ay nasa around 50 to 60% pa po ang mahuhulugan na magda-droppings. So, kaya nga po, lagi nilang sinasabi, 100,000 balot, 1 million balot, tama, yun po yung naubos na papel. Pero, ilan nga po ba yung natitira na aktual do sa atin pong mga puno? Ito po ay isang uri ng pagbabahagi natin kung saan ay iminumulat po natin yung atin pong mga solid ka-farm doon sa pag-i-invest sa pagpapabalot. Pero, pilitin po natin na mas maging cheaper o mas matipid pa rin kung susundin yung ating pong tamang proseso. Ang lagi po nilang sinasabi, natatakot po sila na sila po ay atakihin ng kurikong. So, dyan po natin makikita kung yung protocol po ba na ginagamit ng advisor ninyo ay may laban po sa kurikong. Kaya lagi ko po sinasabi, kung alam po natin yung history ng spraying at alam po natin kung ano yung sistema na atin pong ginagamit,
hindi po tayo matatakot sa atake ng kurikong. Ito, baluarte po ito ng kurikong. Napakatagal na po nitong failure. May malapit na sapa, malapit sa kalaan, malapit sa magubat na area. Pero, yun pong ating sprayman dito at yung katiwala dito sa farm, ay siya po ay very observant siya. At kung ano po yung atin pong mga recommendation, yun po yung atin pong nakukuhang resulta dahil nga po siya po ay sumusunod sa atin dahil nga po siya po ay merong mahaba ng karanasan. Yan. So, ito po, yun nyo po yung mga bunga, Yan. Yan. Yan, Yan. Sa ganito pong size, mga kaparm, yung ganyan po kalalaki na yan. 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 Yan po ay ideal size na talaga pong masasabi ko po na hindi na po tayo masyadong malalakihan sa costing ng ating pong pagpapabalot. So, pagdami ng balot, yun po ay maliliit pa ang size kapag atin pong pinapabalutan. Pero yung ganito po kalalaki, ang size, maliit na lang po yung chance ng droppings niya. Pero meron pa rin po siyang mahuhulog dyan, mga kaparm. Kaya like nga po sinasabi, na ang pagpapabalot po ay hindi solusyon para hindi po manlaglag ang bunga. Ang pagpapabalot po ay solusyon para protektahan ang ating magandang kalidad ng balat. At syempre, protektahan sa ibang atake ng ibang uri ng insekto katulad po ng fruit fly. At syempre, para mas maging dekalidad ang ating pong mapoproduce na bunga. Pero hindi ibig sabihin po nun na kapag ibinalot na natin ang ating mga mangga, ay hindi na po siya mahuhulog, mga kaparm. Kaya napakahalaga pa rin po yun pong ating proper fertilization, tamang pag-aalaga, at syempre, yung ating pong maintenance during flowering, fruiting, at syempre, hanggang sa development ng ating pong mga bunga. So, hanggang dyan lang po, mga kaparm, yung aking pong sinishare sa inyo about po sa pagpapabalot. Ayan. Ngayon po ay tag-ulan, kaya ang akin pong advice sa inyo, gumamit po tayo ng Pakistan newspaper. Ayan. At syempre, napakahalaga po na tayo po ay nakapagkandak ng pag-aabono dito. At lagi po nating tatandaan, hindi po solusyon ang maagang balot para hindi manglaglag ang ating pong mga bunga. Mas matibay po ang ating mga bunga kung sila po ay late nating mapapabalot. At mas makaka-less po tayo ng costing pagdating po sa pambalot at labor kung mas malalaki na po natin sila na ibalot, mga kaparm. Tandaan po natin, pagliit ng bunga tayo nagpabalot, pagtaas ng droppings, paglaki po ng bunga nating nabalot, mas less po ang droppings, mga kaparm. So, yon. Mula po dito sa Vergara Mango Farm, ayan, kasama natin si Kuya Terso. Ayan, tayo po ay sumuong sa isang pagsubok ng panahon na ito po talaga ay kung hindi po naalagaan ng dilig din, ay wala po tayong makikitang bunga dito. So, napakatindi po ng pagsubok ng panahon namin pinagdaanan na ngayon po naman ay pumapatak na yung ulan. At ang tinatarget na po natin ay mas magandang presyo compare po sa kasalukuyan. So sana lang po, maliban po doon sa kapital na mababawi ay kumita kahit kaunti para po naman masabi natin na meron tayong ganansya sa ating pagpapagod. At syempre, kasama na doon si Kuya Terso na ating kasama dito sa ating pong area. Muli, God bless, happy farming. Shoutout po sa lahat ng ating pong mga solid ka-farm. I-update ko po kayo kapag kami po ay nagbabalot na. God bless po. I love you all.